Simulan na natin ang balita. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Masyado pang maaga para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-usapan ang pagbibigay ng executive clemency kay Mary Jane Veloso. Ayon sa Pangulo, kailangan pag-aralang mabuti ng mga legal experts ang kalagayan ng kaso ni Veloso bago magdesisyon. Nilinaw din ng Pangulo na walang kondisyon ang Indonesian government sa pag-uwi ni Veloso, kaya malaya ang Pilipinas na kumilos sa kaso nito. Ang malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is. And we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Hataw Balita Ngayon. Inihain ng isang religious group, non-governmental organization o NGO, at mga abogado ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga complainant, ang kanilang reklamo ay nagugat sa umano'y paglabag ng Vice Presidente sa saligang batas at maling paggamit ng confidential funds. Inendorso ito ni House Assistant Minority Leader Gabriel Bordado at Deputy Minority Leader Lex Anthony Cris Colada. Pinag-aaralan pa ng House Legal Department ang naunang dalawang reklamo laban sa Vice Presidente. What makes this complaint different from the two already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Hataw Balita Ngayon. Ipauubayan na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice o DOJ ang desisyon sa rekomendasyon ng House Quadruple Committee na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs campaign. Naniniwala ang Pangulo na kayang timbangin ng kagawaran ang bigat ng testimonya mula sa 13 pang mga pagdinig ng komite. Tiniyak niya ang tiwala sa DOJ na gumawa ng tamang desisyon sa usapin. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So titignan pa yan, marami pa kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from the House. Hataw Balita Ngayon. Sinimulan na ng Department of Justice, katuwang ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang ahensya ang case build-up kaugnay ng umano'y mga krimen sa anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DOJ Yusek Jess Hermogenes Andres, muling ipatatawag ang mga testigo mula sa Quadcom hearings para sa mas maayos na affidavit at ebidensya. Tiniyak ng DOJ na ang mga isasampang kaso ay nakabase sa sapat na ebidensya at walang harassment na magaganap. Sinusuri rin kung kailangang ipatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa mga testimonya at ebidensyang nakalap. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom maaari pong isabpina rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits para po mas maayos yung statement dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite dun sa committee hearings. Hataw Balita Ngayon.
Pinag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Bill upang masigurong aayon ito sa mga prioridad ng administrasyon. Bagamat walang ibinigay na eksaktong timeline, tiniyak ng Pangulo na tututukan niya ang mga mahalagang proyekto at lilinawin ang layunin ng questionableng panukala sa budget. Target ng Pangulo na malagdaan ang 2025 proposed budget bago matapos ang taon. So I cannot give you a date because it will take as long as it will take. But I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. Hataw Balita ngayon. Binatikos ni Senator Amy Marcos ang 2025 General Appropriations Bill na tinawag niyang very, very bad budget. Anya, may mga paglabag ito sa konstitusyon tulad ng mas mataas na pondo para sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa sa sektor ng edukasyon na dapat bigyan ng pinakamataas na prioridad. Umapila siya sa Pangulo na ibalik ang budget sa bicameral conference para maitama ang mga probisyon. Gayunpaman, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kasama sa proseso ang pagbabalik ng budget sa BICAM at nasa kamay na ng ehekutibo ang pagsusuri at pag-aproba nito. Sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget, this is talaga naman a very, very bad budget. Ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Hataw Balita ngayon. Ibinida ng Maritime Industry Authority o Marina ang pag-uumpisa ng digitalization sa ahensya ngayong taon. Kabilang ang online application, certification at payment systems. Ayon kay Administrator Sonia Malaluan, inilunsad ang Marina Blockchain-enabled system noong July 1 upang mapabilis ang mga transaksyon sa ahensya. Samantala, hindi pa isinasaalang-alang ang paggamit ng artificial intelligence sa mga sistema ng Marina dahil kinakailangan pa rin ang masusing pagsusuri ng mga dokumento ng mga seafarer. In terms of Marina's function for certification, hindi pa namin na-explore yan ngayon. Masyadong baka hindi kaya pa ng aming capacity. Doon muna tayo sa mapabilis yung mga transactions ng human intervention and human evaluation muna, no? Kasi baka magka-problema tayo kung lahat ipaubayan natin kay AI. Hataw Balita ngayon. 100% na ng mga pamilya sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon ang nailikas na at katumbas ng 18,000 na individual. Nasa 5,000 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation center sa Region 6 at 7 habang 886 na pamilya ang pansamantalang naninirahan sa mga kaanak at kaibigan. Patuloy ang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS dahil posibleng magtagal pa hanggang katapusan ng taon sa mga evacuation centers ang mga residente, lalo't hindi pa tiyak kung ligtas nang bumalik sa kanilang mga bahay. Percentage-wise, we have a 100% evacuation of all the families residing within the 6-kilometer extended danger zone within Mount Canlaon crater na. So 100% kita. Hataw Balita ngayon. Nakikipagtulungan ng TikTok sa PNP Anti-Cybercrime Group upang labanan ang online shopping scams at child exploitation sa platform. Ayon kay Police Lieutenant Wallen May Arancillo, sa pagkikipagtulungan ng TikTok ay mas mabilis na matutukoy ang mga nasa likod ng cybercrimes. Aabot sa 444,705 na account sa buong mundo ang na-ban mula Enero hanggang Hulyo dahil sa child exploitation. Pinapaalalahanan ng PNP ACG ang publiko na mag-ingat sa online transactions at kilalanin muna ang mga nagbebenta bago magbayad.
Kaya naisip na rin nung TikTok na makipag-collab sa atin para mas mabilis yung investigation or cybercrime investigation para malaman natin kung sino yung mga identity ng mga taong ito. Hataw Balita ngayon. Nagsimula ng dumagsa ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at mga pantalan para makapiling ang mga mahal sa buhay ngayong holiday season. Aabot sa 140,000 hanggang 150,000 ang daily passengers sa paliparan simula December 15 at inaasahang tataas sa 156,000 pagsapit ng December 22. Sa pantalan, inaasahang aabot sa 4.5 milyong pasahero ang maglalakbay mula December 15 hanggang January 3. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, mahigit 160,000 pasahero ang dumagsa noong Huwebes ng gabi. Ngunit may mga bakanting upuan pa rin. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng libreng sakay sa LRT-1, LRT-2 at MRT-3 ngayong araw, December 20, 2024. Sasagutin ng Office of the President ang gastos para sa programang ito at inaasahang pakikinabangan ng 1.1 million passengers. Ang libreng sakay ay tatagal ng buong araw bilang simpleng regalo ng gobyerno sa publiko ngayong holiday season. Hataw Balita ngayon. Isinapubliko na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang bagong set ng polymer banknotes na kinabibilangan ng 500, 100 at 50 peso denomination. Katulad ng 1,000 peso polymer na naunang inilabas noong 2022, makikita sa bagong pera ang mga katutubong hayop at halaman na mula sa Pilipinas na magpapakita ng mayamang biodiversity at kultura ng bansa. Uumpisahan ang sirkulasyon ng bagong polymer banknotes sa unang quarter ng 2025, bagamat maaari na itong magamit sa ilang lugar sa Greater Manila area sa December 23. The first Philippine polymer banknote series is smarter, cleaner, and stronger. Smarter because they have advanced anti-counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts. I commend, of course, the Bangko Sentral ng Pilipinas for its leadership and foresight in this important milestone. The introduction of the first Philippine polymer banknote series reflects the progress we are making as a Bagong Pilipinas, practical, innovative, and deeply meaningful. Namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang 12 Chinese vessels sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Kabilang ang 2 China Coast Guard at 7 Chinese Maritime Militia vessels. Ayon sa PCG, nagbigay sila ng food packages sa 40 Pilipinong mangingisda na aktibong nangingisda sa lugar. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang kaligtasan ng mga mangingisda at ang seguridad sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng firefighting operation ng Philippine Coast Guard o PCG matapos magkaroon ng sunog sa dredger vessel na MV HYNZ-31 sa Manila Bay kahapon December 19, 2024. Idineploy ng ahensya ang BRP Sindangan, BRP Suluan at Coast Guard Station Manila para magbigay ng tulong. Patuloy pang isinasagawang investigasyon upang malaman ang sanhi ng sunog. Hataw Balita ngayon. Ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pagpasok ng imported na buhay na baka at kalabaw mula Japan upang maiwasan ang pagkalat ng lumpy skin disease o LSD. Ayon sa World Organization for Animal Health, ang LSD ay viral disease na nagdudulot ng mga nodule sa balat, lagnat at iba pang sintomas sa mga baka at kalabaw. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng produksyon ng gatas, pagkabaong at maging kamatayan sa ilang kaso.
Ang ban ay ipinatupad matapos kumpirmahin ng Japan ang outbreak ng LSD sa May Baru, Fukuoka. Hataw Balita ngayon. Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC ang 9 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 63 million pesos mula sa isang Zambian na nahuli sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong December 17. Natagpuan ang shabu sa 2 vacuum-sealed plastic bag na nakatago sa kanyang itim na maleta na puno ng iba't ibang damit. Dinala ng Zambian national at ang mga kontrabando nito sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa karagdagang investigasyon. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. Hinikayat ni United States President-elect Donald Trump ang Kongreso na gumawa ng panibagong panukalang batas na tutugon sa mga issue sa utang ng gobyerno bago siya manungkulan sa Enero. Binatikos din ito ang bipartisan spending bill na layong maiwasan ang shutdown at hinikayat ang mga Republican na huwag itong suportahan. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni na incoming United States President Donald Trump at Vice President-elect J.D. Vance ang mga mambabatas na tanggihan ang spending bill na isinusulong ng Kongreso. Nanawagan si Trump ng panibagong spending bill na limitado sa pansamantalang gastusin at disaster relief kasama na ang agarang pagtaas ng debt ceiling. Nais din itong alisin ang mga probisyon na pabor sa Democrats. Laman ng panukalang batas ang pagpopondo sa mga ahensya ng gobyerno, $100 billion para sa disaster relief at $10 billion para sa farm aid. Kasama din dito ang taas sa sahod ng mga mambabatas at pagsugpo sa hidden hotel fees. Maaring magkaroon ng shutdown bago mag-holiday sa December 25 at maapektuhan ang mga serbisyo mula sa air travel hanggang law enforcement. Ito ang unang government shutdown mula noong 2018 to 2019 kung saan si Trump ang pinuno ng bansa. Kasalukuyang kontrolado ng Democrat ang Senado at magpapatuloy sa kapangyarihan hanggang January 20. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagbaba ang US Federal Reserve ng 0.25 percentage point ng interest rates bago matapos ang taon. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon. Ibinaba ng United States Federal Reserve ang interest rate sa 4.25% mula 4.5% nitong Miyerkules. Inaasahan naman ng Federal Reserve Rate Setting Committee na bababa lamang ng 0.5 percentage point ang borrowing costs sa 2025. Determinado ang Fed officials na maabot ang 2% na target sa inflation sa taong 2027. Ngunit ayon sa mga ekonomista, maaaring tumaas pa ang inflation sanhi ng mga polisiyang iniharap ni US President-elect Donald Trump gaya ng mass deportation at taripa. Masyado pang maaga para mag-speculate tungkol dito para naman kay Fed Chair Jerome Powell. Dagdag pa niya, nag-iingat ang central bank sa pagbaba ng rates kahit na matagumpay ang job market at ekonomiya ng Estados Unidos sa mga nakaraang taon. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Maraming lugar sa silangang baybayin ng Estados Unidos ang makararanas ng pinakamalamig na panahon ngayong season mula Biyernes hanggang Linggo. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon. Abby, ano ba ang maaasahan ng mga taga-East Coast? Inaasahan ang pinakamalamig na hangin ngayong season sa Northeast, New England, Mid-Atlantic at mga bahagi ng Central Appalachians at silangang rehiyon ng Great Lakes mula Biyernes hanggang Linggo. Bababa ang temperatura ng 15 to 20 degrees mula sa normal ayon sa National Weather Service. Sa South Florida, inaasahang bababa ang temperatura sa mid-40s hanggang low 50s, ngunit hindi sapat para mag-trigger ng falling iguana alerts. Sinabi ng Climate Prediction Center na panandalian lamang ang cold snap
dahil sa inaasahan na mas mainit na temperatura na mararanasan sa karamihan ng bansa pagdating ng susunod na linggo. Balik sa iyo, Nina. O Abby, mararamdaman din ba ang cold snap naman sa West Coast? Nina, kung sa East Coast ay magiging malamig, kabaliktaran naman ang mararamdaman sa West dahil magiging above average ang temperatura sa ilang mga lugar sa southwestern US at maaari ding umabot ng record high sa Southern California hanggang sa desert Southwest. Nina? Salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA. Hataw Balita ngayon. California ang kauna-unahang estado sa United States na nagpatupad ng malawakang emergency declaration laban sa bird flu. Layo ng hakbang na ito na mas paigtingin ang pagtugon sa lumalalang kaso ng sakit sa tao at hayop. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Idineklara ng California, USA ang statewide emergency dahil sa bird flu nitong Miyerkules, December 18 ayon kay Governor Gavin Newsom. Aniya, ang matinding panganib sa kaligtasan ng tao at ari-arian ang nag-udyok upang magpatupad ng mas masusing aksyon laban sa pagkalat ng sakit. Simula pa noong Marso, sinisikap ng estado na pigilan ang pagkalat ng bird flu na pangunahing nakakaapekto sa mga dairy farm sa Central California. Naitala na ang 34 na kaso ng bird flu sa tao at higit 600 dairy farm sa estado ang nag-ulat ng mga kaso. Dagdag pa ni Newsom, hindi sapat ang kakayahan ng local authority upang tugunan ang laki ng pinsalang dulot ng bird flu. Sinabi ni California Health Secretary Kim Johnson na patuloy ang pagmomonitor dahil maaaring magbago ang virus at maging mas madaling maikalat. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Dinarayo ang pinakapamosong recreational forest sa Taiwan para sa forest bathing at iba pang scenic view activities. Ito ang humahataw na balita ni Mary Jo Maleriado. Hataw Balita ngayon. Mahalaga ang pagligo. Ngunit may isa pang uri ng bath na kinagigiliwan dito sa Taiwan, ang forest bathing. Ang forest bathing ay isang relaxation therapy sa pamamagitan ng paglalakad o pamamasyal sa kagubatan, partikular na sa Alishan na napalilibutan ng mga giant cypress tree. Halos 2/3 ng Taiwan ay kabundukan at ang Alishan Mountain Ranges ay isa sa pinakamalaki. Matatagpuan ito sa Chiayi County kung saan 18 bundok ang bumubuo sa Alishan Mountain Region. Makikita nga sa kanan ko ay ang Formosan Red Cypress Tree na kung saan ayon dito sa tala ng Alishan Forest na ang phytoncide na nagmumula sa cypress tree ay nagbo-boost ng immune system at nagre-reduce ng stress sa human body. Dati, ito ang pinakamalaking forest area, ngunit hanggang 1960, may 40 red cypress tree na lamang dahil sa logging ng mga Japanese noon. Marami ring attractions at trails na dinarayo ng hikers at turista. Ang Giant Trees Trail at 1,000 Years Trees ay tampok din, kabilang ang isang red cypress tree na mahigit 1,000 taon ng tanda at isa pang puno na mahigit 2,300 taon. Mayroon Shaoxi Forest, Giant Tree, saka yung may bridge. Kasi sobrang sacred para sa amin. Hindi siya nakikita sa Pilipinas, although meron sa Baguio, pero this is so huge na incomparable sa ibang places sa atin. Although, meron din naman magandang places sa atin, pero ayun po, may kanya-kanyang uniqueness talaga. So, I really admire this one kasi it's peaceful, it's healing. Dahil sa lawak na lugar, para sa mga nais mag-enjoy ng tanawin ngunit pagod na, may mga train na parang nagta-time travel dahil sa makalumang disenyo.
Dito naman sa likuran ko ay ang Alishan Railway kung saan ginawa ito noong 1899 ng mga Japanese na ang pangunahing layunin ay magdala ng mga kahoy mula sa bundok pababa. At ngayon isa na nga ito sa number one means of transportation ng mga turista at ng mga Taiwanese dito para sa Alishan Recreational Park. Para sa mga pupunta, ideal na magdala ng pagkain. Ngunit kung wala, hindi ito problema dahil may mga restaurants at food stalls dito. Para sa mga nais masilayan ang magandang sunrise at sunset dito, may hotels na maaring i-book. Kailangan ding mag-book agad ng train ticket upang makasakay papuntang Shushan Mountain. I would suggest get a professional driver kasi totoo po nakakahilo yung biyahe. Yung zigzag na daan, parang one way lang. It's better if you take private car. Ang recommended na buwan na bumisita dito sa Alishan Recreation Forest ay between November at April at mas maganda na magdala din ng palamig dahil talaga namang malamig ang weather dito sa dako ng Alishan Forest Park. Merjo Maleriado, humahataw sa balita ngayon. Nag-aalok ng scholarship ang Brunei government sa mga foreign national sa bansa. Muling magkakaroon ng quarterly Philippine-Innovation Series ang Konsulado ng Pilipinas sa New York. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Naglabas ng holiday closure notice ang Konsulado ng Pilipinas sa Barcelona para sa buwan ng Enero. Sarado ang embassy sa January 1 at January 6, 2025, araw ng Lunes at Miyerkules. Kung may emergency, sa mga araw na ito'y tumawag sa emergency hotline ng Embahada sa 34679-324-462. Available na for release sa mga bagong batch na pasaporte sa Embahada ng Pilipinas sa Italy. Para makuha ang inyong mga bagong pasaporte, dali ng lumang passport, original receipt at original authorization letter. Ang releasing time ay mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hindi na kinakailangan ng appointment. At para sa detalye, bisitahin ang Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Italy sa facebook.com/PHInItaly. Nag-aalok ang Brunei Darussalam government ng scholarship para sa mga foreign nationals. Punan lamang ang online application form na makikita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Brunei sa facebook.com/PHInBrunei. Ang deadline ng submission ay February 15, 2025. Samantala, muling gaganapin ang quarterly Filipino Innovation Series sa Konsulado ng Pilipinas sa New York ngayong darating na January 22, 2025. Ang tema ng seryeng ito ay Advancing Filipino Innovation, Filipinos as a Global Creative Force. Gaganapin ito sa Philippine Center, New York, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Kung kayo ay nais makilahok sa seryeng ito ay bumisita lamang sa Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa New York sa facebook.com/PHLNY. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. At para alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, makakapanayam natin si Benison Estareja, weather specialist ng DOST Pag-asa. Ginoong Benison, magandang umaga po. Maganda. Good morning po, Miss Annie. Ngayon din sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat. I'm with Amigo Sherwin. Kumusta na po ang binabantayang low pressure area o itong LPA sa bansa? Ano pong bahagi ng bansa ang makararanas ng mga pag-ulan ngayong araw? Sa ngayon po yung low pressure area natin ay tumatawid na sa ating kalupaan between Visayas and Mindanao. And as of 3 in the morning ay nasa coastal waters na po ito ng Camiguin. At nagpapaulan pa rin po over many areas in Visayas, Mindanao at bagay dito rin po sa Palawan. Kaya mag-iingat po sa mga minsan malalakas na ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Yung shear line naman o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin ay siyang umiiral pa rin dito sa may southern Luzon at nagdadala ng mataas na tsansa ng ulan pa rin sa Bicol Region, Quezon and rest of Mimaropa. At mag-ingat din sa banta ng baha at landslides.
Dito naman sa may norte, kabilang ang Cagayan Valley, may epekto ng amihan. Asahan yung mahina hanggang katamtaman na ulan, gayon din sa may Cordillera region at lalawigan ng Aurora. Ang rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, meron pa rin epekto ng northeast monsoon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at meron lamang mga saglit na ulan o mga pag-ambon. Dahil po sa amihan, ay meron pa rin tayong gale warning or matataas na alon dito po sa baybayin ng Northern Luzon, plus baybayin ng Catanduanes. Delikado ang mga pag-alon na ito sa mga nangingisda nating kababayan at sa mga may small sea vessels. Yan muna latest mula dito sa weather. Benny, pagbigyan mo ako ng ilang katanungan. Nabanggit mo kanina na magdadala ito ng mga pag-ulan. Pwede ba natin ma-determine right now o kayo po from Pag-asa kung gaano kadami yung ibubuhos na ulan na yan na maaaring pwede maging cause ng landslide, flash floods, Benny? Yes, meron po tayong categorically heavy to intense na ulan dito po sa Eastern Visayas, ganyan sa Catanduanes, sa Albay at sa Sorsogon. So ito yung mga areas po na pinakamalapit itong low pressure area plus the shear line. So kaya po doon ang pinakamalalakas ang tsansa ng mga pag-ulan. At yung mga nabanggit natin sa ibang areas pa ng Visayas, ng Southern Luzon na dito rin sa hilagang bahagi ng Mindanao, 50 to 100 millimeters naman po ang dami ng ulan for today. Okay, yung word na ginamit nyo ay intense. Intense sa mga kasambahay. So, ano pa ang pwedeng asahang o inaasahang lagay ng panahon sa mga darating na araw, partikular na itong long weekend? For the long weekend naman po, we're expecting pa rin na magkakaroon ng ulan dito sa Bicol region, sa Calabarzon, even Metro Manila po, medyo mataas ang tsansa ng ulan, Mimaropa, and most of Visayas. Ito ay dahil pa rin sa shear line. Dahil kasi over the weekend, tatawid nga po itong low pressure area sa karagatan ng Sulu, sa Palawan and West Philippine Sea. So maaring, by that time, Palawan na lamang po yung maapektuhan itong low pressure. But then yung shear line magpapatuloy pa rin po hanggang sa kalagitnaan ng next week. Okay, dito sa babala na ito, na may intense rainfall na magaganap doon sa mga binanggit mo mga lugar, mayroon bang ugnayan din agad-agad ang mga LGUs para doon sa kanilang preparations, especially doon sa mga lugar na kung sakasakali nando doon sila sa danger zone para makapaghanda? Yes po, actually in the past few days umuulan na po doon, kaya yung ating mga LGUs, yung ating mga local and municipal disaster risk reduction and management offices, naka-prepare naman na po sila regarding for possible evacuation and doon na rin sa preparations po ng mga maililipat po ng mga residente natin na vulnerable po sa baha at landslides. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Benison Istareha ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Thank you po. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa La Castellana Public Market dahil sa pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ang carrots na dating 50 pesos ay naging 120 pesos per kilo, habang 150 pesos kada kilo naman ang bell pepper na dating 35 pesos per kilo. Ayon sa mga tindera, matumal ang bentahan dahil karamihan ng kanilang mga suki ay nasa evacuation centers. Apektado ang mga taniman sa isla at naging mahirap ang pagbiyahe dahil sa mga pag-aalboroto ng bulkan at asupre. Kang ila kunutan nagdalaig sa supre. Pero siyempre nila mga tanom yung sakaan ganun nila yung mamya. Daw sarado nagimambla kami gagi sa Magalyon. Mas layo no? Mas layo libot kagibla ma'am. Yaman kami kagina. Takladon pangadaan. Ang amon motor gasto sa gasolina. Gasaka gano'n ng presyo sa Canlaon. Na 20 pesos ay mga 50 mo na lang saka. Pero kung magdamo ang ilang produkto, gano'n po ilang presyo. Pero kung mag-jutay ilang produkto, nang gataas na presyo. Hataw Balita ngayon! Patuloy na babantayan ng Philippine National Police Cordillera PNP CAR ang probinsya ng Abra sa nalalapit na 2025 national at local elections dahil sa matinding political rivalry sa lalawigan. Ayon kay Police Brigadier General David Peredo Jr., Regional Director ng ProCAR, bagamat idineklara ng COMELEC na generally peaceful ang 2023 barangay elections, mananatili ang Abra sa areas of concern dahil sa matinding rivalry at tribal complex.
Isa rin sa mga hamon ng COMELEC ay ang pagpapadala ng mga makina sa mga malalayong lugar, kaya tumaasa sila sa tulong ng Armed Forces of the Philippines o AFP para sa air assets sa araw ng eleksyon. Usual naman yan dahil sa maliban doon sa election-related incidents ay intense political rivalry. May isang sa Kalinga, but yun nga, dahil sa tribal conflict na ngayon ang reason. Hopefully na yung mga tao is during that time, kahit hindi maayos yung conflict, is magkaintindihan sila na i-allow na makaboto ng maayos. Hataw Balita ngayon. Tuwing sumasapit ang lean season, kinakapos ang supply ng dugo sa Bicol Region. Bagay na tinugunan ng Members Church of God International o MCGI sa pagsasagawa ng sabayang mass blood donation sa 4 na probinsya sa Kabikulan. Mahigit 200 bag ng dugo ang nakolekta sa isinagawang mass blood donation kamakailan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakararanas ng kakulangan ng supply ng dugo ang mga ospital sa Kabikulan sa tuwing sumasapit ang lean season. Kakaunti kasi ang sasagawa ng mass blood donation drive sa ganitong panahon mula buwan ng Disyembre hanggang buwan ng Pebrero. Busod ito ng maraming aktibidad at isinasagawang magkabi-kabi ng pagdiriwang at sari-saring mga okasyon. Itong panahon ng December ang simula ng ating lean season kung saan konti po ang mga nagdo-donate ng dugo, gawa ng mga sunod-sunod na mga year-end activities. So ito pong isinagawa nating mass blood donation activity sa pagkikipagtulungan sa members of Church of God International or MCGI, UNTV, ay malaking tulong po para tayo ay magkaroon ng sapat na blood supply. Tinatayang nasa 200 hanggang 300 bags ng malinis na dugo ang kinakailangang supply sa mga ospital sa isla ng Masbate. Ayon sa Philippine Red Cross o PRC Masbate, tutugunan nito ang pagdadialysis ng mga pasyente at ang mga dumaraan sa operasyon kabilang na ang mga nanganganak. Ang alagad ng batas na si Police Corporal Aljon Cervantes, minsan na rin nakaranas ng hirap sa paghahanap ng supply ng dugo para sa kanyang amang may sakit. Kaya naman nagkaroon siya ng nasa sa kanyang puso na mag-donate rin ng dugo. Sa part ko po sir, nung nangangailangan po talaga si Papa, nung nagkasakit, yun doon ko po talaga na naisip na talagang napaka-halaga po talaga nitong pagdodonate ng dugo kasi hindi po natin alam na sa mga susunod na araw tayo rin po pala yung mga kailangan. Kasi unang-unang sir, gaya po nung narinig namin kanina na tinuro ni Brother Daniel na yung dugo po, yun po pala yung buhay. So wala na pong ibang mas magiging mahalaga pa sa pagdodonate po natin ng dugo kasi yun na po yung may tutulong natin sa mga tao bilang pagdugtong po sa kanilang buhay. Binigyan din naman ng PRC Masbate ang kahalagahan ng blood donation sa lipunan. Unang-una po, maraming salamat kay Brother Daniel Rason sa MCGI at sa lahat po ng members ng MCGI sa ganito pong ginagawa natin na mahalagang activity po para tayo ay makadugtong ng buhay. Palaging pinapaalala ng MCGI na ang dugo ay hindi nanggagaling sa kung saan pa mang manufactured na proseso, kundi ito ay nanggagaling sa mga volunteer blood donors. Kaya mahalaga po ang pagbibigay ng dugo. Bilang mga miyembro po ng MCGI, ito po malaking bahagi po ng aming mga paggawa. Ito po maisakatuparan po natin yung pong itinuturo po sa atin ng ating taga-akay ng Biblia na gumawa po ng mabuti sa lahat. Kaya sa maliit po na paraan, alam po namin sa pamamagitan po ng pagdodonate po ng dugo ay nakakagawa po kami ng mabuti sa aming mga kapwa-tao at sa aming mga kapatid. Sa kabuuan, umabot sa 263 bag ng dugo ang nakolekta sa mass blood donation na sinagawa ng MCGI sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Isla ng Masbate. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga
Pagkilala at parangal ng UNTV News and Rescue. Gayon din ang Wish 107.5 at programa Good Morning Kuya. Pinarangalan ang mga ito bilang isa sa top brand sa Asia. Ito ang humahataw na balita ni Evan Alvarez. The top brand for news and public service channel goes to UNTV News and Rescue. The top brand news and public service morning talk show goes to Good Morning Kuya. Thank you so much, Brand Asia Awards, for this recognition. To God be the glory, and as always, keep on wishing. Sa panibagong pagkakataon ay muling pinatunayan ng UNTV News and Rescue kasama ang Good Morning Kuya at Wish 107.5 ang husay pagdating sa broadcast at branding. Kinilala ang mga ito ng Brand Asia Awards at pinarangalan bilang tanda ng Seal of Excellence pagdating sa kani-kaniyang larangan sa buong Asia-Pacific region. Top brand ang UNTV News and Rescue bilang News and Public Service Channel, habang nangunang News and Public Service Morning Talk Show naman ang Good Morning Kuya. Hindi rin nagpahuli ang Wish 107.5 at tumanggap ng Top Global Brand FM radio station. Maraming salamat sa Brand Asia Awards for this recognition. Na-recognize ulit yung Wish bilang Top Global Brand. Yung suporta nila at tiwala sa craft namin, sa ginagawa namin, talagang nakakataba ng puso. Inilarawan naman ni Brand Asia Awards Chairman Professor Ana Marie Foz ang mga awardee ng taong ito na hindi lamang gumagawa ng pangalan para sa kani-kaniyang brand. Companies and leaders who have demonstrated not just market success, but also a deep commitment to innovation, sustainability, and social responsibility. Sang-ayon naman ito sa layunin ng UNTV bilang nag-iisang The Public Service Channel sa bansa. Gaya din naman ng sinasabi ni Kuya Daniel, yung ating CEO and President, na mayroon mang pagkilala o wala mang pagkilala, tayo ay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa kapwa, sa pag-abot doon sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan, dahil isa ito sa advokasya ng UNTV bilang isang public service channel. Yung brand ng entertainment natin na hindi lang siya yung simpleng entertainment na revolves around charity and good works. Importante, meron tayong ginagawa na nasa atin lang, distinguished sa atin na Good Morning Kuya lang nakikita. Siniguro naman ng istasyon na patuloy ang makabuluhang pagsasahimpapawid nito, mapatelebisyon man o radyo. More Wish exclusives, more surprises for you guys. And of course, abangan din nila yung papalapit na 10th Wish Music Awards in January 19, 2025 sa Smart Araneta Coliseum. Lalo pa nating pag-iigihan yung ating paghahatid ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa ating mga kapwa-tao. Ganoon din yung paghahatid natin ng tunay na serbisyo publiko. Pinarangalan din sa Brand Asia Awards ang ibang businesses at individual na nagpakita ng mataas na standards pagdating sa kani-kaniyang platform. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon. Umabot sa mahigit 13,000 mga kababayan natin ang napaglingkuran at nabiyayaan kahapon sa isinagawang Grand Fiesta ng Diyos Brethren Day ng Members Church of God International o MCGI sa Apalit, Pampanga. Labis na kaligayahan naman ang nagawa nito sa mga bisitang nakiisa matapos silang mabigyan ng libreng medikal, dental at pagkain at mga grocery, pangunahin na sa mga may sakit, may kapansanan at mga dukha na mga inanyayahan sa masayang okasyon. Si Nestor Torres humahataw.
Walang pagsidlan ang saya sa kalooban ang naramdaman ng mga kapatid at mga kababayan na bumisita at nakiisa sa Grand Fiesta ng Diyos Brethren Day ng Members Church of God International o MCGI kahapon December 19. Umabot sa mahigit 13,000 ang nakiisa sa selebrasyon kasama ang mga walk-in at mga inanyayahan ng mga kapatid at mga may sakit, person with disability, mga duka at iba pa na napaglingkuran sa medical at dental services at nabigyan ng libreng gamot. Gaya na lang ng 79 anyos na si Lola Ninita Isip na taga Santa Maria, Macabebe, Pampanga. Ayon sa kanya, 10 taon na siyang walang ngipin. Mabuti na lang at isinama siya ng kanyang kapitbahay na isang MCGI para magpakabit ng pustiso. Happy. Siyempre masaya. Lalo na siguro kung pagka may ipin na ako, no? Nakakangiti ng mabuti. Diba? Marami rin ang nakinabang sa libreng check-up at salamin sa mata. Gaya na lang ni Aling Corazon na hirap magbasa. Papacheck up po kasi ako dito ng mata, kaya po napaka-importante po sa akin talaga. Dahil po talaga pong napakalabo po talaga ng mata ko. Mabuti po at meron pong naging ang MCGI na ganitong medical mission. Ang 23 anyos naman na tricycle driver na si Jomari Benitez na taga Apalit, Pampanga. Nang mabalitaan niya na may piyesta ng Diyos at may ibinibigay na libreng grocery, pinilit niyang isama ang kanyang asawang 9 na buwang buntis at 2 maliit na anak. Malaking bagay umano ito sa kanila, lalo't hirap sila sa buhay. Pandagdag na anya sa ilang araw na pagkain ng kanyang mag-iina. Kung kita ko ngayon, halos sa bigas ko na lang po dinadaan yung dito. Ngayon, may bigas ngayon po, may binigay pong biyaya ang bigas sa mga Diyos. Malaki pong tulong sa amin yung bigas. Malaking tulong din ang ginawa ng iba't ibang government agency gaya ng PhilHealth, Pag-ibig, PhilSys, NBI at ang UNTV Action Center para sa kanilang katanungan at mga aplikasyon. Ayon kay Kuya Daniel Rason, mahalaga sa MCGI na makasunod sa utos ng Diyos na makapagpakita at makapagpadama ng pag-ibig at mabuting gawa sa ating kapwa, lalo na sa mga may sakit, duka at may kapansanan. Ang ating pagsunod sa utos ay tulong-tulong. Sabi ng apostol na si Pablo, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. At ang utos ng Diyos na ating sinisikap na matupad, yan ang ating tungkulin. Alam nating lahat yan na sinasabi ng 12 at 13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At dadalhin ng Diyos ang lahat ng gawa, bawat gawa sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Kaya ang atin lamang po palagi, sundin natin, sabi ni Pablo sa Thessalonica, sundin natin lagi yung mabuti. Huwag natin pababayaan, mga kapatid, na makalagpas ang pagkakataon. Sabi nga sa 5:15 po ng unang Thessalonica, huwag tayong gumanti ng masama sa masama. Kahit na may gumagawa pa ng masama, kahit may nag-iisip pa ng masama, kahit binabato pa tayo ng masama, sa kabila ng ginagawa nating mga kabutihan, ang lagi nating pipiliin ang sabi, sundin ninyong lagi ang mabuti. Huwag tayong gumanti ng masama sa masama, sundin natin lagi ang mabuti. Yun po ang ating laging pipili sa tulong at sa awa ng Panginoon. Hindi po tayo mag-iiba ng direksyon. Ito ang direksyon ng MCGI. Ang pagtahak, ang ating paglakad na sama-sama sa daan na inihanda ng Diyos para lakaran natin. At yan ang mabubuting gawa. Na huwag nating kalilimutan ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa kanya uli. Samantala, marami ang umuwing busog dahil sa inihandang iba't ibang pagkain at delicacies na ipinagmamalaki ng mga probinsyang nakilahok sa Grand Fiesta ng Diyos.
Kabilang na riyan ang seafoods, putok-batok na chicharon ng Bulacan, suman, minatamis at palabok ng Tarlac at Zambales. Bukod pa ang mga kakanin, puto, street food, siomay ng Pampanga at syempre ang lechon mula sa Metro Manila at probinsya ng Gitnang Luzon. Aba, inaabangan ko po ang piyesta ng Diyos ko para makakuha na po ng lechon. Saka po, iba pong pagkain. Papasalamat po ako sa Diyos. 5 beses po ako pumunta dito sa piyesta ng Diyos. Kasi napakasarap yung pagkain dito, mababait sila. Namimigay po sila ng rasyon. Lahat po binibigyan yung, nagsasama po ako ng mga kapitbahay ko para makita nila yung pagkain dito. Napakasarap po, napakasarap. Salamat sa Diyos na makapabait po kayo. Inom po ako kasi masarap yung milk. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Isaias Kapitulo 34, talatang 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. At bago tayo magtapos ngayong araw, Ani, binabati po natin ang lahat ng mga kapatid sa Members Church of God International o MCGI sa buong mundo ng Happy SPBB Day 1. Ayan, at especially si Kuya Daniel at ang kanyang pamilya. Ihabol ko na rin ang Kulubong family, La Pastora family at Libas family, Ani. Thank you very much. Maraming salamat. Good morning sa ating FD, kay Christian, kay Josa, kay Dantley. Ayan. And of course, kay Jericho Rap, maraming salamat. Mga kasambahay, and isama natin si Engineer Edison Ico. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-20 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Happy SPBB po sa lahat ng MCGI sa buong mundo! Sa ngalan muli po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, Diyosa, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at happy weekend.